Thank you for supporting our film, Pasahero, in cinemas nationwide, October 9. Maraming salamat. Thank you, Rafa. Maraming salamat. Next is a model actor who has already captivated us with his roles in Run, Love Beneath the Stars, Marry Me, Marry You, the Vivo One series po yan. Samurai and Chasing in the Wild. Now to play the role of Alvin, please welcome the charming Kian Johnson. Hello everyone, thank you for coming out. We hope you guys like the trailer. Thank you for spending time with us and getting to know each and every one of us. And we hope you will be able to love the horror movie that we made this coming October 9. Ayan, maraming salamat. Thank you very much, Kian. Up next is a rising star child actress na talaga namang papabilibin tayo sa kanyang galing sa pagganap bilang si Belle. Please welcome Danny Z. Thank you for coming here. Please watch Pasahero only on cinemas. And thank you very much to come here. And October 9. And please don't forget only on cinemas and October 19. Thank you. Yeah, thank you very much, Danny. That was so adorable. Thank you for being here. Up next is a rising actor who we've seen in the movies and the series The Seniors, Expensive Candy, The Rain in España, For the Love, Safe Skies Archer, and Lumuhod Ka sa Lupa. To play the role of Martin, please welcome Andre Iliana. Hello po, maraming salamat po sa lahat po ng pumunta and I hope you enjoy our film. Thank you, Andre. Up next is a singer, dancer, and actress na napanood natin sa Marita, Road Trip, and the Vivo One series, Chasing in the Wild. Hindi naman magpapahuli ang gaganap ng role bilang si Drea. Please welcome Yumi Garcia. For coming po today and ayun, we're excited na po sa movie na to, yes. And yeah, thank you. Thank you, Yui. Next is a well-known actress who starred in numerous successful films such as Baka Bukas, Mang Kepweng Returns, Para sa Broken Hearted, Sanggano Sanggagot sa Guapo, My Bucket List, the multi-awarded 2022 Metro Manila Film Festival movie Deleter, Marita, Itutumpa Ka, Tatay Ko, and more. Paniguradong isa siya. Sa mga hindi ninyo makakalimutan, let us all welcome to the stage Luis Dos Reyes. Hello, magandang hapon po sa lahat po ng gumalo sa aming munting press con. Sa lahat po na nagla-livestream, hello. Sa mga nanonood sa Facebook, hello. Maraming salamat po. Alright. Next is a singer, writer, and actress who have done numerous teleseries and films including Illumina, si Agimat at si Enteng Cabizote, Twin Hearts, not Twin Hearts, Twin Hearts, Mulawin versus Ravenna, syempre nandyan din ang Will You Be My Ex, The Rain in España, Safe Skies Archer, Sunny, Chasing in the Wild, and many more. A round of applause, ladies and gentlemen, for Bea Binene. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Una, gusto ko muna magpasalamat to Viva for giving us the opportunity to be part of this film. Maraming salamat, of course, to Derek Roman, to Black Entertainment, to Pelikula Independent for job well done and for guiding us, of course, sa mga shooting and sa buong paggawa nitong pelikulang ito. And syempre sa inyong lahat po,
magandang hapon po. Maraming salamat sa oras ninyo. And to everyone watching online, maraming salamat po sa panunood sa amin. Again, ang Pasahero, samahan niyo po kami sa mga sinehan nationwide simula October 9. Siyempre, hatid po sa inyo ng Viva Films. Your help and your support will be very much appreciated. So maraming salamat po in advance. Ayan, again, Pasahero, October 9 na po sa mga sinehan nationwide. Thank you po! Thank you very much, Bea. Last and definitely not the least, ito na po. He has directed numerous Viva Max films and series like Sitio Diablo, The Housemaid, Pamasahe, Taya, Lichoneras, Camadora, Salitan, El, Larawan ni Kolipat, Shh, Takas, X, Paluwagan, and so much more. He also directed the first theatrical Viva Max movie, Unang Tikim. Among his masterpieces is the Cinemalaya film, Kaluskos. So humanda na sa isa na namang obra na siguradong hindi nyo makakalimutan. Ladies and gentlemen, please welcome the cult director himself, Direk Roman Perez Jr. Setyembre 13, Biyernes, sabi nila malas, pero ngayon tayo swerte. Dahil nandito tayo ngayon at maraming salamat po sa lahat ng mga naririto na susuporta sa aming pelikula, sa Black Entertainment, sa JFlex, sa Pelikula Independent, at higit sa lahat sa Viva Films, sa aming bahay. Maraming salamat sa opportunity na mapagkwento ng kwento ng Pasahero. Thank you po. Thank you, Direk. Now may I request the director and the cast to please step po dito sa harap for our photo op. Alright, pwesto na po tayo sa harap ng ating table. Direk, congratulations sa latest project mo. And so, how did you first become interested sa proyekto na ito ng Pasahero? Una po, good afternoon, sir. Yung Pasahero po, germ idea to noong 2022. 2022 pa yung project. Tapos, gusto namin gumawa ng urban domestic thriller. No? Natatakot tayo kasi natatakot tayo sa mangyayari. Hindi tayo natatakot doon sa sitwasyon, no? Natatakot tayo sa mga mangyayari sa iyo. Yun yung gusto namin gawin ni Juvie Galamita noon. And then na-develop po ito hanggang nabuo na yung project na Pasahero, no? Na sa kasamaang palad, isasara na yung PNR during magsushoot kami. So kami po yung last trip. Itong core na to, ang literal na nag-last trip nung March, nung shoot namin ito, nag-last trip and then sinara kinabukasan yung PNR. Yun, doon po nabuo yung germ idea. Yun. And then sa second question, sa cast naman. Okay, horror story ito, so naniniwala ba kayo sa multo and why? Kung meron, konting kwento about your personal experience sa cast. Ikiyan mo na. Okay. So, personally, hindi pa ako nagkakaroon ng horror experience. And I think na kwento ko na ito before nung press con kami ng SEM break. Pero kasi parang wala akong third eye, so hindi ako nakaka-feel ng mga ganong phenomenon. Pero at the same time, there's some part of me that still believes. Kasi not only, do I believe in spiritual presences, pero matakot din ako. So like, especially when it comes to horror genres, I'm a real scaredy cat. So anything, even just like a bottle that falls on the floor or something, it can easily scare me. So I could easily link that to something or to a phenomenon na baka there's a spirit that's present or whatnot. Pero I'm also the type of person na I need to see it to believe it. Kaya parang on the fence, 50-50. Ako naman po, po kasi ako sa energy. So, mabilis po ako makaramdam ng energy. And
Yung last ko pong kita na multo, yung ano po ng pinsan po ng lola ko. Like, nakita ko po siya sa mirror, pero ano lang, walang face. Nakwento ko na din po to nung press con ng Marita, na nakita ko siya sa mirror, and then sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Yung hair niya, kung ano yung suot niya. And then sabi ko ng pinsan ko, lola niya daw po yun. So yun, medyo kinabahan po ako ngayon kasi hindi po ako sure sa kung anong mangyayari sa akin kasi first time ko din po makakita ng ganong bagay. So yun po. Hindi ako... Yung ghost kasi, parang ano siya buto na, alam mo yan, kita sa Balete Drive. Ako kasi niniwala ako na merong entity na nandito sa very position that we are sitting right now. Kasi hindi lang naman tayo yung taong nagkaroon ng memory sa lugar na to. So I believe na yung mga tekbalang, ganyan, entity talaga sila. And yun nga, in relation with you, Miss Experience, yung energy na iiwan nila. And yun yung feeling ko, mas nagpapabigat. At syempre, being a creative person, tayo, naisip natin, ay baka bulto siya, or ganyan. So, yun, I do believe na merong entity na kasama natin ngayon. Thank you. Ako po, yung mga horror stories kasi, simula po nung bata ako, yung meron kaming show sa GMA, yung Lovely Day. So nag-ano kami kapag horror special, yung ghost hunting sa Diplomat Hotel sa Baguio, yung mga ganon. May mga nakukunan yung, let's say, camera na parang may dumaan. Yung mga, meron pa nun, may mga pendulum na kapag gumalaw, ibig sabihin, may ibang energy, may ibang entity. Pero yung as in nakita ko po, wala pa naman. And para sa akin, yung horror naman or like, hindi lang naman mga multo yung nakakatakot. Parang marami namang mga bagay na dapat nating mas katakutan pa. But katulad ng sinabi ni Luis, ako rin, I believe that hindi lang tayo yung nandito. And ina-acknowledge ko rin na maraming mga energies, maraming entities who are living in this very same world that we're living in right now. That they also need to be respected. Hindi lang sila kailangan natin katakutan, but you know, nabubuhay tayo dito, nire-respeto tayo, and I think everyone deserves, and everyone, we should treat everyone, like literally everyone, the same. Yan po. Ako wala pa naman akong experience. Hindi pa naman ako nakaka-experience ng multo. Sana hindi naman. Pero ang opinion ko kung meron namin mga ghosts or multo is maraming bagay sa mundo natin na hindi natin naiintindihan. So, yun na nga, yung mga souls tayo, minsan iniisip ko, saan sila napupunta? So, only because of that, baka nga meron. Pero sana hindi naman tayo maka-experience ng multo. Pero sa pelikula, a ghost can also mean something from a person's past or something na they're guilty about and they've done wrong. So, yun lang masasabi ko. Naniniwala pero sana hindi makakita. Yes po. Tsaka pag lumalabas ako sa room namin ng nanay ko, natatakot ako. Kaya pag sabi ng tita ko, kunin mo ko ng tubig, natatakot ako. So, tsaka pag umiihi ako, takot din ako pag lalabas. Thank you. Like everyone else po, ako rin po naniniwala po ako na meron din po mga certain things na mga entities po. Kasi I think po yun yung reason kung bakit po siya nakakatakot. Kasi hindi po natin lahat nakikita. Kaya I think that's the more scary part. Kasi hindi natin sila nakikita. Okay, thank you. Ano yung direct na nilang sinasabi sa lagi every time you do a project like this? Ano yung mga bilin nila sa'yo? Huwag daw po ako mag-attitude. Yun po yung lagi nilang bilhin sa akin. So,
ano yung bukod doon? Ano yung mga huwag ka bang malilate? Ano yung mga sinasabi nila? Tsaka ano yung mga natutunan mo sa kanila? Siguro po yung pinaka-importante yung tinuro nila sa akin, yung to be punctual po, na huwag po maging late, tsaka be on time po lagi. Why choose this play date, and paano siya maiiba sa mga ibang horror movies na nagpasigaw sa atin before sa mga sinihan? Una, sagutin ko po yung first question. Ano po, pasok ka na. Pili ko yung play date important talaga syempre sa Viva Films. No? Important yung play date na ito kasi pumapasok na yung mga estudyante at yun po yung kailangan, yung core ng audience ng Pasahero eh. Yung kabataan, barkadang film siya. So, itong October na to, meron 2 pelikulang horror ang Viva Films, Pasahero at Nanay Tatay. So, at hindi lang siguro kami, meron pang international film na binili ni Viva para sa season na ito. Kasi napakagandang season no? Ng pasukan, nandiyan yung mga estudyante, at Halloween, magsi-sem break hanggang October, bago mag-November. Yung second question ay, bakit anong kakaiba? Feeling ko nga, ibang-iba talaga itong Pasahero. Una, sabi ko nga sa sarili ko, sociological horror siya. No? Hindi siya yung napapanood natin traditional horror na may maraming jump scares. Ito mas psychological and sociological. No? Kasi sabi ko nga, kung mapapanood niyo po yung trailer, no? Mamaya mapapanood ulit ng cast. Gusto nila mapanood eh. Hindi siya typical horror na nananakot ng ghost, nananakot ng elementals, or ano pa man. Ito yung horror na tinatakot ka daan-daan kasi dun sa sitwasyon, ilalagay ka niya dun sa sitwasyon kung anong sitwasyon ng characters. Yung 7 characters na sumakay ng train na hindi tinulungan yung babaeng nasa loob ng train, what if mangyari sa inyo yun? Dadalhin ka namin dun sa ganong sitwasyon. And then, at lahat ng mga taong nakakaranas ng nakakakita ng krimen, pero wala kang ginawa. Yun yung takot na gusto namin dalhin sa inyo. Yung bystander effect. No? Yun yung, feeling ko wala pa namang gumagawa ng ganong horror. Pero kaya tinatry namin na makakita ka ng krimen, tutulong ka ba? Ay, mga Pilipino, dead man na, alis na ako, bahala ka dyan. So, tignan natin, baka iba gaganti sa'yo. Yun yung core ng pelikula. Question is, kung sakali lang na mayroong isang multo at gusto nyong kausapin, sino yon at ano ang gusto nyong sabihin? Siguro we could start with Kian. Sa kabilang side na lang, umpisa natin with Sir Andre. Ako ba? Ikaw naman, Andre. Umpisahan mo. Siguro po yung ghost na gusto kong makausap. Siguro yung lolo ko po. Tapos, kakamustahin ko lang po siya kung kamusta na po siya. Tapos, sabihin ko po sa kanya kung gaano ko na po siya ka-miss. Yan po. Lolo ba yan sa father side? Sa mother side po. Sa mother side. Si Danny Z. May mami ko po. Oh. Your mom? Your mom's still alive. Hindi ko po. Pinahirapan mo yung Okay. Okay na. Yung lolo ko po. Lolo din. Oo. Nakita mo ang lolo mo? Hindi pa po. Hindi pa. Sorry. Okay, anong gusto mo sabihin kay lolo? Gusto ko sabihin kung nasa heaven ako, gusto ko sabihin na miss kita, tsaka hindi ko pa kita nakikita, tapos miss na kita. Thank you po.
Okay. Thank you, Dancy. Huwag daw kitang pahirapan, sabi ni Miss Oscar Amoy. Okay. Hirapan. Ako kung meron akong gustong makitang ghost o wala na dito, siguro. Pero sana naman hindi siya ghost. Si lola ko, si Marita, si Tita Vince. Gusto ko lang ikwento na parang, kasi nag-start ako sa industriya 2013. So, halos naka 10 years na rin. Gusto ko lang ikwento lahat na nangyari sa last decade ng career ko sa pelikula. And yung mga magagandang roles na nagawa ko, yung mga nakatrabaho ko. Kwento ko lang how it's been. Kasi halos hindi na naabutan yung career ko kasi nung nagka-Alzheimer siya. So hindi na masyado naalala nung nag-start ako. So kwento ko lang how the last decade has been work-wise and mga experiences ko sa showbiz at saka yung lahat ng mga nangyari na sa career ko so far. So si Tita Vince. Yeah. Ako po, pwede po bang wala akong makitang mumu? Parang ayoko po makakita ng mumu. Hindi, pero kung meron po, I think, parang wala po akong gustong makitang someone specific. Pero siguro kung meron man akong makita, sana mabait siya. And sana kung pwede niya akong payuhan, relax ka lang, yung ganun. To just really trust him kasi pinadala siya ni Lord na okay, ano ka lang, relax ka lang dyan, he got you, ganyan. Pero wala pong specific tao. Basta sana po hindi siya bad mumu. Okay. Let's go back to si Kian ba? You did not answer. No, hindi pa po. Ikaw, okay. So, ako naman po, the first person that pops into mind is parang lola from a friend, pero we treat her as family pa rin, si Manay, who died in Bicol po a few years ago. Isa siya sa mga parang #1 fan at laging nanonood ng lahat ng mga movies or series na I'm in. And parang gusto ko rin kausapin siya, ikwento sa kanya how far I've gone ever since she's passed, and syempre gusto rin siyang kamustahan. And have that like one last bonding moment before, syempre she goes to the light. Kaya, and siya yung pinaka-first person that pops into mind. Kasi sobrang mahal na mahal. We have that really close bond. Kahit hindi lang kami nakikita kasi syempre taga-Bicol siya. I take time to really commute all the way there just so I can spend time with her. Sobrang grabe yung treatment niya sa akin when she was still alive. And I will forever be grateful for that. Kaya gusto ko makausap siya one more time. Okay, thank you. Yumi. Nananay ako. Yung lolo ko po. It's okay, we're here. Hindi niyo po kasi naabutan na. Lumalabas na ako sa sinihan. Napapanood na ako sa sinihan. Sorry. Gusto ko po siyang makausap. Sana. Pero hindi ko na po naabutan kasi sobrang busy po sa work. Is it your lolo's father's side or mother's side? Mother's side. Mother's side. Sorry for... Sabi na itong nasa likod ko na raw siya. Yeah, just to make you laugh. Thank you. Thank you, Yumi. Chef Louise. Hindi ko alam kung familiar tayong lahat, but this month is Suicide Prevention Month. So, siguro ang kakausapin ko, sa iyo ko din maging masyadong mabigat kung sasabihin ko yung parents ko. Siguro yung ghost ng past self ko. Ikukwento ko lang sa kanya kung ano yung mga pinagdaanan natin at kung ano yung napagtagumpayan namin together. And sasabihin ko sa kanya na huwag mong iisipin na mag-isa ka because you have your family, your chosen family, and your friends.
So, gusto ko lang din siyang yakapin kasi yung ghost ng past self ko, sobrang wala siyang pagmamahal sa sarili niya. So, yun na. Okay, thank you. Si Direk, syempre. Alam ko, excited ako. Hindi ka excited. Okay, ano po yung gaya din nung kwento ng pasahero, gusto ko makakita din ng mga biktima din ng karahasan na hindi naman natin napangalanan, bigla na lang nawala, ganyan. Either mga desaparecidos o mga biktima ng AGK, EJK, or isang biktima ng karahasan tulad ng pasahero na hindi na pangalanan, nawala na lang basta, mga ganun. Sarap din pong yakapin sila at malaman na gusto natin silang makita pa. Yan. Okay, thank you. And may second question, kay Direk na lang din para masihahaba. Favorite mo talaga ako. Oh, syempre. Direk, kung halimbawa driver ka at meron kang pasahero na isang artista, sino yung gusto mo maging pasahero at bakit? Siyempre, Luis de los Reyes, Bea Binene, yung Milaksamana, Dani, yung Rafa, Ian, itong buong kumpanyang ito, gusto ko kasi isakay sa jeep o kaya sa train, no? Gusto ko silang kasabay sa train, yung biyaheng, Kuya Eugene, yung bagong release ngayon, na tinanggal na kasi PNR, di ba? Pinalit na yung, Caloocan to Tarlac na. Sila yung gusto kong kasama, syempre. Kung ako mag-drive, ha? Okay. Okay. Bonus question lang pa kay Rafa. Wala ba kayong parang fatherly and son competition? Kasi pareho na kayo ma-acting ng daddy mo eh. Actually, nung pandemya, niloloko namin yung dad ko kasi kami ng mom ko, mga tagal na namin umaarte. Yung dad ko nakaka-start niya a few years ago, pero ang daming racket nung pandemic. Niloloko namin, daming racket Kakaingit. Pero truthfully, very supportive ako sa acting career niya and he's very supportive of mine. And minsan pinapanood ko yung mga eksena niya, meron siyang Pamilya Sagrado. Nakwento ko sa kanya, pa yung eksena mo lumabas na sa Pamilya Sagrado. Minsan sumasabay yung mga episodes namin. So, very supportive, very proud. And very happy din kasi siya habang umaarte siya. Tinatanong ko nga siya, ano mas na-enjoy mo, directing o acting? Sabi niya sa akin, tumatanda na ako, mas na-enjoy ko na yung acting kasi iniisip lang daw niya yung acting, yung linya niya. Pero pag nagdidirect siya, lahat iniisip niya. So, napapag-usapan rin naman namin, pero sobrang enjoy siya and I'm happy to see that, of course, in my dad. Sa lahat magkaiba orange and lemons. Magkaiba talaga. Pero again, palagi nating sinisira yung convention, no? Sinisira natin yung traditional, no? Siguro sa Viva Max, sinisira natin yung conventional eroticas, no? Na palaging merong bago, no? Ito ngayon, sinisira natin yung conventional horror, no? Na pag napanood nyo to later, sisirain talaga niya yung conventional horror. Na, bakit ako natatakot? Di naman ako natatakot ng ganito. May ganong mga factor, no? Kasi nga, mas personal tong pasahero and sociological, no? And higit sa lahat, yung Kaluskos ay psychological horror, yung una kong ginawa sa Cinemalaya. Again, magkaibang genre, pero again, gusto nating subukan na mag-introduce ng bago. Yun lang po yung purpose natin na siyempre, napakagagaling na artista nitong mga nakasama ko. Hindi naman ako binigyan ng acting na ito lang yun, no? Siyempre, pinush ko rin sila, no? Pinush ko sila. Pero again, gusto po natin ay mag-introduce ang Viva Films, bagong horror, no? Kasi lagi tayong VFX maiden horror, no? Na lagi tayo may ipit sa ganun, no? What if yung kwento talaga tayo matakot, no? Yun yung gusto nating statement. May aabangan din bang twist dito? Laging may twist yung film niya, di ba? Meron. Siyempre meron. At gusto ko yung habang lumalabas yung mga pangalan natin, ayaw mong umuwi. Or gusto mong umuwi, pero iniisip mo pa rin siya
habang umuuwi ka, iniisip mo pa rin yung nangyari sa pelikula. Ganun yung gusto nating mensahe. Yun. Thank you, Alan. Yung second question ko for Luis, parang nagkakasunod-sunod yung film mo na horror, di ba? After nung Marita, ito na naman, horror na naman Pasahero. Parang ito ba yung mas gusto mong tahakin na maging horror queen ka na rin na lagi kang nalilinya sa horror? At ano din yung challenges sa'yo, yun sa paggawa ng ganitong horror, compared din sa mga ginagawa mo ng film, ng mga rom-com, ng mga drama, di ba? Kasi yung pag-iyak kasi, pwede mo siyang pagkuhanan sa isang emosyon, hurt. Pero kapag takot ka sa isang bagay, maraming paggagalingan eh. Takot ka para sa pamilya mo, sa mangyayari sa'yo, doon sa sitwasyon, parang yung nangyari sa Pasahero. Kaya para sa akin, mas challenging kapag takot yung emotion na kailangan sa isang proyekto. Kasi ang dami-dami mong pwedeng paghuhutan, ang dami-dami mong pwedeng gawin na twist and turns sa lahat ng mga eksena. So, syempre, hindi naman tayo bumabata na. Kaka-32 ko lang, so parang 32. Wala na po ako sa kalendaryo, kaya hindi na tayo hindi na natin kaya magpa-sweet. Dito na tayo sa pananakot. Tsaka nakakatuwa lang din na makita yung reaction ng mga tao kapag sinabi na, kuya nandun sa movie na to, nakakatakot ka. Parang nakakataba ng puso para sa akin. Hindi ko alam, weird, pero natutuwa ako na kahit mga kaibigan ko, natatakot dun sa mga proyekto na ginagawa ko. May na-experience na ba kayo yung real life na gano'n? May nakita kayong krimen na may nangyari. Anong ginawa niyo? For everyone in the panel na lang, please. Of course, hindi na kasama muna si Danny. I don't think nakakita na ng krimen si Danny. Sa mura niya nito. Wala, si CR lang siya eh. Natatakot na siya. Okay. Sorry, thank you sa tanong. No? Una na ako para masusunod lang yung birthday ko nito, sa UP ako, nagdadrive ako mag-isa, and then may estudyante, nagja-jogging yata. And then, nandun sila, papunta na sila sa oblation, nawala yung babae. May dalawang lalaki na kumuha sa kanya. And then, nagwawala yung babae, sumisigaw. Maliit yung babae, parang mas maliit pa sa akin eh. And then, sumisigaw. Tapos, nasa kabilang side ako going to ako Katipunan eh. Yung biyahe ng dalawang lalaki going to Quezon Avenue. Doon sila naipit, no? Gabi to, mga around 7, ganyan. Nag-U-turn ako, hindi lang pala ako ang nakakita doon sa kinuha yung babae. Mayroong isang taxi driver, no? So lumakas yung loob ko kasi dalawang lalaki yung nakita ko eh. Malaki, tapos isang maliit eh. So, pumunta kami dyan, binubusinahan ko muna kasi U-turn pa ako ganyan. Busina. Hanggang nakarating na ako doon, ayaw nilang tigilan yung babae. Hindi ko alam kung hold upin nila or i-rape nila. Hindi ko alam. So, nakakita ko taxi driver, luma siya ng pang-bato. Ako nakita akong bato. Binato ko sila ng dalawang bato doon sa gilid. Pinagbabato ko. Siyempre, pinagmumura ko sila. And then tumakbo yung babae, umiiyak, maliit lang, nagja-jogging lang siya. Nagja-jogging lang siya sa University Avenue. And then tumakbo yung babae, tapos iyak ng iyak. Tapos, totoo lang, kung ako lang to, magdadalawang isip ako. Pero nakita ako ng isang kapwa, natutulungan din ako, kung magsuntukan man kami, bugbugin man nila ako, dalawa kami, 2 and 2. No? Laban ako dun. May dala akong cake, birthday ko nga eh. Bumili ako sa chocolates and pieces eh. May dala akong cake. Sabi ko, hindi ko ito mababato. Kasi cake ko ito eh. Kumuha akong bato, hindi ko sila tinamaan. Dalawa yung nabol ko, papunta sila dun sa may squatters area. Sa may Yun, gusto ko yung kwento yun eh. Sabi ko, kaya mauna na ako kasi pag nakakakita ka ng kapwa, dapat, meron tayong moral responsibility. Sense of duty. Oo, na kaya ko ba to? Nakita ko, laking mama eh. Sige, okay to. Nakita ko yung taxi. May kapwa ako. 2 on 2, sundukan kami, okay lang. Pero yung ako, magdadalawang isip pa ako, pero laban ako. Kasi nakakotse naman ako eh. Pero during that time, parang danger na malapit eh. Inuhubara na yata yung babae.
Parang gano'n eh. So, yun yung kwento ko na na hindi yun na naka-inspire sa pasahero, pero ganung logic yung nararamdaman ko habang ginagawa itong pasahero. Yun. Okay, thank you, Direk. Thank you po. Salamat po. How about the others po? Ako, wala pa naman akong crime mismo na nakita na ganun kabigat. Aside from nagkukopyahan yung mga classmate ko before. So yun. Pero siguro napapanahon lang din, and ayoko maging masyadong political. Yung krimen na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na nakikita natin every time na merong session hearing. I respect na meron po tayong iba't ibang opinion at question sa bawat nagaganap sa Pilipinas. Pero I think sa susunod na election, maging mindful na tayo kung sino mga ina-elect natin. Let's all be mindful sa mga taong nilalagay sa posisyon. And sana po na palagi natin isipin ang Pilipinas, tayo mga Pilipino, ang mga generation na susunod, magiging anak natin, magiging apo natin. Kasi yung nangyayari sa atin ngayon, hindi lang din naman dito nangyayari yun sa ibang bansa din. At sa tingin ko, hindi naman mawawala ang mga korap na tao at mga batayan na yan. Pero meron tayong konting magagawa para sa lipunan natin. Yun ang manood, mag-repost, kung ano man yung mga... Ano ba yun? Kailangan lang kasing maniwanagan ng mga tao about sa mga crime at mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, yun lang po aking munting sagot. Ika nga, makialam. Oo, makialam. Huwag tayong puro, alam mo yun, tiktak. Eh, si Tita Asa, hindi tiktak. Pero, yung hindi lang tayo puro dada, kailangan meron din gamit din ng utak. Dapat may action tayong ginagawa. Eh, Tita Asa. Maraming salamat. Yung iba naman po, Ako po, wala pa rin naman akong nawi-witness na crime talaga. Pero siguro ako kasi yung tipong tao na kapag nakita ko na, uy, yung bag mo nakabukas, ako sasabihin ko na, uy, sarap yung bag mo. O kaya kapag iniwan mo dito na, uy, takpan mo to kasi, alam mo yun na parang hindi natin alam kung sino nandito, nasa ibang lugar tayo. Or kapag kunwari, nakabukas yung zipper ng something ng damit, ako na yung magtataas ng zipper, yung mga ganun. Yun, and ako, sinusupport ko yung sinabi rin ni Luis din. Kasi yung sinasabi niya na dapat makialam tayo. Kasi importante yun eh. Kasi hindi naman, kumbaga para sa buhay din natin yun. Dapat makialam. Dapat alam natin and not just makialam to the point na nagme-medal tayo na mema na lang. Kailangan alam din talaga natin. And yun, siguro kung sakaling may ma-witness po akong kung anong crime man, if ever, like katulad dito sa pasahero, I think it's just important that we know what to do first or na dapat talagang, kumbaga, kailangan may gawin ka. And ako, knowing myself, ganun po akong tao eh, na hindi man ako, like, kunwari, during in action talaga na, uy, stop, ganyan, kasi, but sure ako na meron akong gagawin. Like maybe, sasabihin ko sa kinauukulan, mag-reach out to the victim, hahanapin yung victim or something. Parang importante rin na maging mindful tayo, na makialam din tayo sa mga tao rin sa paligid natin. Ayan po. Okay, salamat kayo. Sundutin ko lang yung sinasabi niya. Yes, sir. Yung makialam. Meron kasing dalawang bagay ng pakikialam, no? Yung pakikialam na, yes, nag-help ka, in action, tama yan. Yung mensahe ng pelikula ay, okay, hindi ka makikialam, pero oppose ka. Mas masakit yun. Yun yung punto ng pelikula. Alam mo yung krimen, pero wala kang ginawa. Yun yung parusang nararanasan ng mga characters dito sa Pasahero. Alam nating may krimen, pero wala tayong ginawa, binoboto pa natin. Amen. Yun yung point. Yes, Direk. I think, una, maybe accept, acknowledge, and confront. Kasi kung ganyan po, kapag
magiging in denial ka, parang mas tatagal yung battle with the guilt and with yourself. So I think it starts with accepting, acknowledging the situation. And kumbaga, dun magsisimula po yun eh. Kasi minsan, hindi, ganito yan. Alam mo yun, may mga thoughts na i-shrug off mo lang, itatry mong i-shrug off. And kapag uulit-ulitin mo yung pag-shrug off, it just drags and ikaw rin yung magsasuffer. So for me, una, hinga ka muna. You just breathe, stay still muna, and assess the situation and accept. And para sa akin, ang laking bagay po ng pagdadasal pala. Like, kahit anong sitwasyon, guilt pa yan, kahit anong kino-confront mo, hindi man guilt, or kahit anong emosyon, actually kahit walang emosyon, kailangan ang laking bagay pa rin sa buhay ng pagdadasal. So, ayun po, pray for it, and of course, you accept it, acknowledge it, and everything will just fall into place, I think. Nasa ano naman yan, na kay Lord naman yan kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Kasi everything naman that you're going through, He knows na what He will do and what He would do with you. Yun. Ayun po. Thank you. Thank you, Tita. Hi, Tita Dolly. Ako naman, same process din with Bea. Siguro ang idadagdag ko, number 1, mag-overthink muna ako. Pangalawa, iiyak muna ako. Tapos pangatlo, matutulog muna ako habang umiiyak. Tapos the following day ko palang marirealize na, oh nga, ito dapat yung kino-confront kong emotion. Yung guilt ko na to, kailangan ko yung confront. Kakausapin ko yung mga taong involved. Ipoprocess ko yung lahat ng situations sa sarili ko. At lastly, ipagdadasal ko. Kasi naniniwala ko na lahat namang, yun nga, sinabi ni Bea, na lahat ng emosyon, pwede mong ipagdasal. Lahat ng daladalahan mo, pwede mong idasal. Kasi in time, gagaan din siya at doon mo din ma-realize na, oo nga, dapat muna palang sinaklolo ko na sa kanya. Amen. May pahabol dito from Jojo. Pinapatanong niya kung, Luis, why did you mention daw yung suicide mo? To be honest, kasi hindi rin ako ganun ka vocal about it. Kasi meron tayong, alam mo yun, sobrang, it's a taboo topic dito sa Pilipinas. But there was a time in my life that I thought, kahit surrounded ako with friends, nangyari to habang may trabaho ako, surrounded with friends, at ngumingiti sa harap ng fans. Nagkaroon ako ng inner struggle that I am not enough. I am not good enough. I will never be enough. And lahat ng iniisip ko nung time na yun, how can I end this? Because I am in so much pain. Na up to the point na yung sakit na yun, naging sobrang stagnant. Na yun na yung emotion ko. Hindi na ako nakakaramdam ng happiness. I don't feel fulfilled sa lahat ng ginagawa ko. And palagi ko iniisip, paano kaya yung pinaka-worst na isip ko nung time na yun, ano kaya nasa isip ng mga taong nagsusuicide? Ano kaya yung thought nila before jumping, before cutting their own wrist, their own neck? How can they hang them? Because I want to learn it. I want to know that idea para lang matapos na yun. And I'm so thankful that even though I have those thoughts, parang meron pa rin glimmering tunnel na, huy, dito ka. Kasi hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganyan. At merong mga tao nagmamahal sa'yo who genuinely loves you and cares for you. And if nag-give up ka na sa sarili mo, please don't give up on them. So, yun. It has been a long
battle, and until now, andun pa rin siya. But I think nasa better headspace na ako ngayon. And with all the help and all the parang knowledge around that particular topic, nagiging it's very uplifting also to know na may nag-care na hindi ka directly kilala. So thank you for being so honest and buti na kaya cover ka. Thank you. Ano po before? Parang mga pang-apat ko po ito. Pang-apat na. So how does it feel? Kasi like, iba ang sitwasyon before the pandemic. Ngayon, parang unti-unti pa lang tayong bumabawi sa mga sinihan. So, ito pang mapapalabas sa pelikula. Sobrang happy po ako ngayon. Sobrang happy po ako dahil, again, iba yung horror, universal language. No? Unlike, sabi ko nga, Orange and Lemons, no? Unang tikim, ibang market yun. Ibang market yung Angelica and the Viva Max stars. Ibang universe yun, parang gano'n. May ibang market yun. Ito ngayon, horror, thriller, iba din yung mainstream actors na nandito ngayon, na iba din po yung audience, no? Nakakapanood yung mga pure religious. At nakakapanood ang mga babae, lalaki, kahit sino nanonood ng pelikula. Ibang audience yung mahirap, mayaman nakakapanood. Pero again, struggling pa rin naman ng Philippine cinema. No? Sana may mapuno ang SM, mapuno natin ng Ayala, Megaworld, etc., Robinsons. Kasi kailangan pong bumalik ng mga tao na manood, no? Lalo ngayon na kapag foreign, kapag may Marvel, napupuno naman no? Napupuno naman nanonood naman sila. Pero again, ang middle class ay napaka-crucial para sa movement na ito, no? Kaya sabi ko nga, medyo malaking pressure sa amin to malaking pressure sa amin to kasi wala pang nagtatagumpay na pelikulang as in tagumpay na tagumpay, no? Na bukod siyempre sa rom-coms, no? Yun po yung medyo malaking pressure, Tita Aster, lalo sa aming core na to, no? Pero optimistic ako na magugustuhan yung kwento, and kailangan matap pa rin ang middle class masa. Hindi na nanonood ng sine ang C, D, E, F. Hindi na nanonood, no? Kaya ang target talaga natin ay mahipudyokan ang middle class, upper middle class, and yung mga nanonood ng Marvel, na manood ng Pasahero. Yun yung gusto nating ma-connect. No? Yun yung ma-connect natin. Yun. Bukod sa kakaiba po yung atake ng movie na to na horror, and kabado po dahil yun nga po, iba yung way ni Direk dito sa movie. Kaya siguro full trust na lang po rin kay Direk tsaka sa mga cast po. Kasi pinaghirapan din po namin to, kaya talagang kabado po tsaka siguro full trust din po. Yung mga muna bago si Yumi, o si Danny pala. Ako, for me, marami rin ako nararamdaman tama na sa sinabi na kinakabahan rin, pero sa totoo lang thankful and honored na makatrabaho si Direk Roman and Bea and Luis. Dami ko ng mga nakatrabaho na artista, and the opportunity na makatrabaho kami ulit is very exciting. And sa mga binabanggit ni Direk Roman, sana supportahan ng mga manonood yung pelikula namin. And thank you all for being here to support our film. Kasi nga, we want to support the film industry and sana manood talaga mga audiences ng mga pelikula. So I'm excited, I'm thankful, I'm honored. And kinakabahan rin, of course, kasi may project tayo and sana magustuhan ng mga tao. Pero basically, all of the above. Thank you, Rafa. Si Kian.
Well, same din ako kay Rafa. Excited and honored din, syempre, kasi maganda rin yung story na ginawa ni Derek. And again, it's a different tackle, especially in the horror genre. It's not yung typical jump scares na nakikita nyo. It's a psychological and physiological horror. Pero at the same time, kaya excited is because yun nga, aligning with yung advocacy ni Derek na sana mapanood ng mga audience sa sinehan. Yun nga, it feels amazing not only watching horror movies or horror films on the big screen. It's more exciting when you're watching it with other people, seeing their reactions, seeing how scared they are, or just watching yourself na parang mas lalo, again, I'm scaredy cat, yung parang kapag may horror scene na about to come up, parang nagtatakip ako ng tenga, nagpipikit ako, mga ganyan. It's such a fulfilling emotion to experience. Not only that, dagdag pa na kaming cast is part of this film. So not only are we excited to watch people's reactions, we want to see how deep we've become with these characters to the point na kung matatakot talaga sila, kung maawa talaga sila sa characters, kung makaka-relate sila sa experience or maintindihan nila yung buong story. Gusto namin ma-experience ulit yan after so many years. Yumi? Ako po excited and kinakabahan din po kasi yung character ko po dito, iba din po siya sa lahat. And yun, sabi nga po ni Derek, hindi po siya yung sabi din po na Kian, hindi rin po siya typical na horror film. Kasi ang nakasanayan po natin na horror movies is like more on jump scares, like mga scary faces, gano'n. Dito po kasi sa Pasahero, yung nakakatakot po dito yung story. So, ayun po. Sana po magustuhan po ng marami. And pinaghirapan po talaga din namin to. And nag-work hard po kami para dito sa movie na to. Salamat po. Benso, ano po kasi ako ngayon na natapos na namin yung movie, syempre, hindi talaga nasa amin yung burden na kung isipin natin sales, kung magiging box office pa siya. Ako ang iniisip ko, forward na. Since lahat na ngayon ng movie nalalagay sa streaming services, kahit yung mga movies, black and white movies na papanood ngayon, na merong nagkakaroon ng bagong following. Kasi syempre, hindi natin nakikita yung timpla ng tao. Ngayon, gustong-gusto nila rom-com. Ngayon naman, gusto nila drama, family-oriented movie. Tapos next one, magiging horror. And hindi mahahanap talaga na, ito yung era na horror lahat na ito magiging patok. Siguro, ang gusto ko lang mangyari sa Pasahero, moving forward, magkaroon siya ng following in the next 10 years, 15 years, na until no time na yun, pag-uusapan pa nila, alam mo yung Pasahero, yung movie nung 2024, alam mo, ganito yan. Tapos magiging reference na siya sa ibang movie na yung mga generations ng mga bata. Alam mo, favorite ko talaga kasi nung kabataan ko, yung Pasahero na movie noong 2024. Tumatak talaga sa isip ko yun kasi hindi lang siya puro horror, sociological din siya. So, yun po yung gusto ko at sana maabot ng Pasahero. At syempre, secondary, sana po maging patok din talaga sa masa ngayon at sana isa to sa mga rason na bumalik sila sa sinehan dahil iba na din talaga yung quality ng movie ngayon. Hindi lang ng Viva, hindi lang ng ibang mga producers, kahit yung mga independent movie. Sana ay maging proud tayo sa lahat ng pinoproduce at sana bago natin panoorin ang iba, panoorin muna natin ang atin. Maraming salamat. Hi, Tita Aster. Good afternoon po. Ako po, kahit saang project para sa akin po, pelikula man o series man, sa Viva One man or sa theatrical release man yan, for me, nandyan po palagi yung kaba. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung paano tatanggapin ng viewers, ng mga supporters. But of course, you always wish for the best, di ba po? And lalo na po ngayon, hindi na po mura manood ng sine. Pero
Parang dati, it's always, kumbaga, within reach lang yung panonood ng sine. Gusto nyo mag-bonding ng barkada, ng pamilya, ang daling gawin manood ng sine. Pero ngayon, with everything that's happening and all the prices rising up, kumbaga, naging ano na siya, naging reward na siya sa sarili mo, hindi na siya necessity eh. But, of course, sana, ang sa akin po, sana itong pelikulang to, bigyan nila ng chance. Dahil unang-una, iba naman po talaga manood ng lalo na ng horror sa sinehan. Iba yung experience. Pangalawa, itong pelikulang to, mava-vouch, I think naming lahat na pinaghirapan, pinaghandaan. Pangatlo, itong pelikulang to, it's not your usual horror, mumu films, but this film is will make you think. And I think this film is very socially relevant, especially these days, na meron kang matututunan. It will make you realize things. It will make you more aware of everyone around you. And it will make you realize na, oh, I have to be mindful of everything that I do and everything that's happening around me. So, sana po, bukod sa nakakatakot siya, I hope yung advocacy na tong film na to, I think, is to really encourage everyone to be socially responsible and to be mindful of everything. And I hope kapag napanood po nila, and sana panoorin po nila, diba? Sana maano nila yon, sana ma-adapt nila yon. Sana po, kapag labas nila ng sinehan, katulad ng sabi ni Direk, I hope iniisip pa rin nila yung pelikula. And I hope meron po silang matutunan dito, diba? And katulad din ng sabi ni Luis na ngayon naman ang dami namang ways para mapanood ng mga pelikula. But of course, hinihingi din po namin yung suporta ninyo. Kasi again, para ma-encourage pa rin yung ibang mga gumagawa ng pelikula na gumawa pa ng pelikula at para mahalin pa ng mga Pilipino ang sariling atin, diba? And talaga namang, one of a kind naman talaga mga pelikulang Pilipino. Ang mga pelikulang Pilipino talagang maipagmamalaki, mainstream man o indie man. So, yun, sana mahalin po natin ang sariling atin. Thank you po. Wow, congratulations. Si Danny. Danny, gusto mo sumagot doon sa tanong na yon? Anong masasabi mo? Okay, kaya ata nakikinig Danny eh. Anyway, ibahin ko lang tanong ko sa iyo. Para sa iyo lang ha. Kung makakakita ka ng multo, anong magiging reaction mo? Ano po, maiiyak kasi wala yung parents ko tsaka ngayon talaga ako. Ganun yung bata eh. Meron talaga yung bata. Bigyan mo naman kami ng konting background, Danny. Sino si Danny Z? Para makilala ka namin. Yung mga 6 ako po. Tsaka mga ginawa kong projects ay Siska's Archer, tsaka Sembrick, tsaka ito po. Thank you po. But anyway, ang pinakabagong sa kanya is, na gusto ko i-share, yung pagiging pastry chef niya ng Viva. Paano ito nangyari? So, teaser lang ito. Sige, paano ito nangyari? Ito pa na ang hard launch ko. Actually po, nag-aral ako ng pastry 2 years ago. So I started with Testa. Hindi ko po kinakahiya dahil proud ako na nakapasa ako sa NC2. Tapos nagtuloy-tuloy yun. And then eventually, naisip ko na hindi rin ganun ka stable din talaga ang pag-showbiz. Lalo na kapag nagkakaroon ka ng edad. And right now, I want stability not just for myself, but for my future family. Boyfriend pa lang po meron ako ngayon. Wala pa po akong asawa. But we are in talks. So alam mo yun, parang moving forward, gusto ko naman na meron akong ihain, hindi lang yung
pag-artista ko. So I reached out to, syempre, lalayo pa ba ako? Kay Boss Vic. I reached out and I'm very thankful and I'm very, very grateful for the opportunity na binigay niya sa akin na from being an apprentice ng commissary. So ngayon, hinahandle. Ako na yung head pastry chef ng R&D for Viva Foods Brands. It's a big, parang, ano siya, malaki siyang project para sa akin. And I've never been in this side of the business na, syempre, sanay lang ako, makakuha ako ng call time, makakuha ako ng mga projects, pero ito kasi may time card na ako, I mean, orders, complaints, and everything inside the business. I'm very thankful na nagkakaroon ako ng ganitong parang knowledge outside my comfort zone, kumbaga. And I'm very, very much willing to learn everything from one of the best, syempre, sa industry. Sila Boss Vic, sila Ma'am Josa. So, yun, Boss VR of Viva Foods. So, yun po. Sana supportahan niyo ang Paper Moon, Wings on Viva Cafe, Yogurino, Pepe Cuba. Gusto ko yung Potato Chip. Ito na po sa side ko. Ayun po. So, yun, it's a new journey at sana po supportahan niyo din si Mary Grace. So, si Mary Grace, ako po yun. That's my real name. Yun po yung ginagamit kong pangalan sa tunay kong pangalan sa trabaho ko. So, sana po supportan niyo si Mary Grace at si Luis. Yan, thank you! Maraming salamat. Ano po sabi ko nga, sa social media nakakakita naman tayo ng mga ganong mga insidente, no? Diba sa TikTok may mga nakita tayong patayan, live mo nakikita ngayon. Ito po gusto ng pelikula na kasali ka dun sa loob. Part ka nung nakita ngayon. Part ka nung krimen na yun. Kahit to audience ka, part ka nung krimen na yun. At guilty ka. Kakatakot naman talaga pala yan. Oo, makakita ka ng gano'n, no? At iba-iba rin yung kwento, no? At yung masakit dito, Yamet, yung paano ka gagantihan ng kapalaran mo. Ayun, yung parang karma ba yan? Yun, hindi ko sinasabing karma kasi hindi naman ang karma ay bumabalik sa'yo eh. Ito hindi babalik sa'yo. May ganti yung kapalaran. May ganti. Paano mo pinalansi yung good or evil dito? Kasi pag katulad ng parang premise ng kwento, pag hindi mo ginawa yung supposedly gagawin mo sa isang biktima ng karahasan o tragedy or what, hinihintay natin yung ganti dito sa kwento. So paano mo nabalansi yung technical aspect? Kasi diba, aside from music, yung mga sound effect, pagkatatakutan, sanay ang mga tao na may mga nakikita ng mga special effects or what. Ano yung ginawa mo dito sa pelikulang Pasahero? Ano po mas masakit. Kung nakakita ng saksakan, ito, mas grabe yung nangyayari sa'yo. Ganun, mas grabe yung kapalit. Yung ginawa mong wala kang ginawa. Hindi ba masyadong violent ang dating? Medyo po. Sa pagkakwento mo direct? Medyo po. Hindi ko kukwento pero kasi medyo ganun nga po. I see. Opo. Hindi pwede sa mahinang nilalang yung pelikula. Pero sabi ko nga, iba din kasi yung pakiramdam nung kasali ka. Kasali ka sa loob, kasali ka sa train. Magiging pasahero kami. Pasahero ka sa buong pelikula. Siyempre, Galiaga boy ako, Galiaga Reyes fan ako. Alam ni Luis yan, nag-assistant director ako kay Galiaga, kay Lori Reyes. Siyempre, ganong influence yung nadala niya sa akin. Siyempre, idol ko rin si Celso Kid. Barbara. Pero yung itong nagbibinata, mas influensya si Yam Narana, siyempre. Siya yung master ko, kaya naman ako nandito sa Viva. Kasi siya yung master, siya yung master ko. Yung mga ganung horror, Yam Naranas, Galiaga Reyes, mga Celso Kid. Pero ang pinaka tumatak nung horror sa akin, yung mga horror ni Galiaga talaga eh. Yung mga nanonood ka tuwing Pasko,
O, ayoko sabihin na shake, rattle, and roll yun, pero, kasi hindi ba yun eh, classic. No, regal yun. Pero, yun lang naman yung nakaka-influensya sa atin, yung mga bata tayo, di ba? Yung mga Mandarin Reynes episode, yung mga episode ng shake na mga nauna pa, no, yung mga, iba yung nadadala niyang pakiramdam, no? So, syempre, iba din yung mga taong audience ngayon. Iba na rin eh. Mula nung dumating yung mga horror niyang naranas, nag-iba din yung landscape. Nag-iba talaga ang landscape. Nag-iba rin yung landscape ng Asian horror. Tama ka? Yes, po. Iba rin. So yun yung mga kinalakihan kong pelikula, no, na sana makagawa rin ako ng mga ganitong pelikula later on. Yun yung pinangarap ko ng mga pelikula. Horror movie na gusto nyo kayo lang yung sana ang bida kung i-revive yung movie na yan. Bea and Luis. Pwedeng local, pwedeng abroad. Oo, pwedeng abroad. Local muna sige. Like Feng Shui, di ba? Mga classic. O sa dami, ano? Parang ang dami. Pero gusto ko yung ano. Gusto ko kasi parang entity ako eh. At saka yung favorite movie ko talaga na horror. Na dun talaga parang natakot ako para sa buhay ko. Shutter talaga. Oo, yan. Oo, Shutter talaga. Parang wala na ako ibang sabihin, Shutter lang talaga. Pero kung meron akong i-revive, any movie na sumisigaw talaga si Chris Aquino. Oo, tama! Horror Queen. Horror Queen si Chris. Yes. And Bea? Ako parang wala rin akong maisip na specific film. Kung may trabaho, kung magandang script, kung magandang opportunity, why not? Coconut. Ayun, ano naman tayo, very grateful naman po tayo sa kung ano mang proyekto ang mabigay sa atin. So kung horror man yan, kung revival man yan ng older film or an entirely new concept na horror film din, if nandyan yung opportunity, kung okay, why not? Yun po. Yung isa mo, pamasahe, pasahero, yung iconic, mo sa Adan, sa bus nangyari. Bakit? Kasi ganda nung, ngayon ko lang na-realize, Ate Ana. Sunod daw driver, tsaka konduktor. Hindi, parang mass transportation, Gusto nating makonect yung masa. Palagi ko yun yung pinakamalaking factor bakit sa bus nagpatayan si Ellen at saka si Cindy Miranda. Bakit sa boat sumakay ang pasahero and pamasahe, pasahero na sa train. Siguro masa. Na-experience natin ang na-experience nila. Yun, yung connection siguro. Ganda, ngayon mo lang na-gets. Yana. Actually, parang hindi pa yata nakakapag-introduce yung bawat. Hindi ba na-introduce yung characters niya? So, tell us about your character and ano yung nag-inspire sa inyo to play or portray your character in this movie? Yun na lang, isa-isa na lang. Let's start with Kian muna. Okay, so I'm pretty sure, tama ba? Nakita niyo ako sa trailer na parang nagdi-discuss or something. Narinig ko sa screen. So, as you can see, student ako in a university wherein personality ko sa movie, parang siya, out of touch with reality. More so parang he thinks that the whole world revolves around him. Pero he also shows off this facade to people who don't really know him. So, makikita niya rin po yung progression ng character na yun throughout the movie. Pero ayun, parang ganun yung yung pinaka-gist of describing him. Ayun po. Kaya ako na-portray kasi ganun ako. That's just, out of character, hindi. Pero, more so I get, or naiintindihan ko yung
ganong character kasi syempre, in real life, medyo introverted ako, medyo quiet person ako, and the more you seclude yourself from your surrounding, the more you're also becoming observant of how people are. And minsan yung mga ganong characteristics na binigay sa akin ni Direk na gusto niya i-portray ko sa character na yun, parang na-implement ko. So, if there are moments na parang napapanood mo yung character ko, tapos gusto mo sabunutan, yan, minsan nakakuha ko yun sa ibang tao. Kaya, parang ayun, parang copy-paste na lang. Yung kung ano na-observe ko sa ibang tao in terms of description ni Direk, pinapaste ko na lang dun sa character na yun. And syempre, sa pagiging out of touch or out of parang nagsasalili sa sarili niyang mundo, magiging parusa rin yun para sa kanya bilang ngayon isa sa mga pasahero na nakakitang krimen at wala rin siyang ginawa bilang mas focus siya sa sarili niyang selfish intentions, whether it be, it's not worth his time or takot lang din talaga siya kasi syempre ang wino-worry niya yung sarili niyang buhay or sarili niyang safety. Ayun po. Hello po, I'm Mimi Garcia, playing the role of Drea. Si Drea po ay isang estudyante and kasama ko po dito, partner ko po dito si Kian. And partner ko din po ba siya? Magiging partner ko. And the two-timer kasi si Drea dito. So si Drea, ayun, sige, panoorin niyo na lang po sa Pasahero yun. Ayaw ko po mag-spoil. And yeah, yun lang po. Thank you. Okay, thank you. Kay Andre muna. Andre is here. I'll be playing po the role of Martin. Tapos yun nga po, kagaya po lang parang iniipit ni Yumi po doon. Ayaw na po namin mag-spill pero there's something going on between the three of us po. So, ayun po, just like everyone else dito sa cast, pasahero po ako nung train na yun. Tapos, kami pong mga pasahero, wala po kaming ginawa dun sa certain scenario. Kaya yun po yung aabangan natin dito. Okay, thank you. And Danny? Yeah. Anak po ako ni Ate Katya. Ayun pa. Pasahero po ako. Thank you pa. Rafa. Ako si Trevor sa pelikula. Isa siyang pasahero sa tren na dumadaan lang, pero may nakita siyang nagustuhan niya, gusto niyang control or yun. Dumadaan lang siya sa tren. Pasahero din daw po siya. Ako po si Angel, and isa rin po akong pasahero. Si Angel ay she's very much into arts and craft. Very, visual artist, kahit sa social media. She's very much into arts on a very normal day of her life. Bilang isang pasahero sa PNR, she will be a witness in a situation that will affect and haunt her forever. So, ayun po. Thank you. And Luis? Ako po dito si Michelle. Isa po siyang pasahero. She's a very demure, very mindful, very cutesy na sales lady. Yun po, na merong butterfly na clip sa buhok. At isa po siyang sales lady na pasahero po. Direk? Okay, yung characters ng pelikula ay may mga filmmakers. Si Ian, si Andre, si Yumi, ay mga filmmakers. So, yun yung isang ng characters na i-represent ng pelikula, isa sa undertone ng pelikula, yung pagre-represent ng mga filmmakers na pag-shoot ng mga pornography. Pero, pagkatapos mong i-shoot, ano ang ginawa mo? Inalabas mo lang. No, yun yung isang point ng
ng pelikula na ang ganda-gandang pag-aralan din, no, ng mga film students, no. Sabi ko nga, niloloko ko sila eh, ay, galing-galing ni Tian, para talagang taga-bini yun. Ay, sinabi ko yung school. Pero ang galing ni Tian, ang galing ni Ian, ang galing ni Yumi, ang galing ni Andre, no? Parang gano'n, no? Yung gano'n yung, ibang generation eh, woke generation nga din sila eh, no? Pero after nun, ano yung kaya mong gawin? Yun yung napakagandang example ng undertone ng pelikula. Okay, salamat talaga. May additional ano po kayo? Okay. Luis. Kahit hindi related sa movie, di ba? Oo, kasi parang, you know, it's natin, di ba? Anything social that you'd like to... Katulad ng sinabi ko kanina. At alam ko na, ulit-ulit kong sinasabi to sa buong press ko na be mindful. Kailangan talaga natin na kailangan natin ibukas yung mata natin at i-process yung nakikita ng mata natin sa utak natin. Kasi hindi na biro. At kung nakikinig kayo ng hearing for 8 hours and 9 hours at nakikita mo from outside looking in, na parang paano hindi natin to nakita? Na in hindsight, yung mga tao ito na pinagkakatiwalaan natin na protektahan tayo, sila pa yung nangunguna para sirain tayo. Para sirain yung ekonomiya natin, para sirain yung karapatan natin bilang tao sa sarili nating bansa. Yun yung pinakamasakit na yung learnings ko throughout na ilang days na pinapanood ko siya, live stream man o hindi. Yung parang mapapamura ka na sa utak mo na parang PI. Diba? Parang hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay bobo. At huwag natin gawing bobo ang sarili natin. Dahil marami din tayong makilala, I'm sure, meron kayong kamag-anak, meron kayong kaibigan na hindi naman sila bobo, pero bakit hindi nyo ito makomprehend? Yun lang. Okay. So tingin nyo ba, after mapalad yung pasahero, mas magiging matapang yung mga manonood para mas makialam sa mga social issues dito sa ating bansa? Ako nagdagdag ko lang po dun sa mga social issues. Bukod dun sa sabi ni Luis na awareness with everyone, I think isang importanteng at very timely na social issue na sana ay kumbaga maging aware yung mga tao is yung fake news. Hindi man siya, kumbaga hindi man siya connected sa pelikula, pero I think connected siya sa bawat isa sa atin. Kasi yung fake news, kailangan alam natin kung kanino tayo maniniwala. Kailangan bago tayo maniwala, alam natin kung ano yung totoo.